Diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Proyekto Helmo. Magandang araw. Ako si Laika. Bali ang kaibigan kong si Jane ang avid listener nyo. Siyang nagturo sa akin ng channel nyo at nagsabi na maaari kong ibahagi sa inyo etong naging katakot-takot ko na karanasan sa isang dormitoryo dito sa Maynila. Naikwento ko po ito kasi kay Jay noon, kaya naman kaagad niya akong tinuruan kung paano magpadala ng kwento sa inyo. Nangyari ito noong first year college ako. Laking probinsya po ako pero sinikap kong mag-aral sa isa sa pinakakilalang universidad dito sa Maynila. Hindi naman ako nahirapang mag-adjust sa pagdodorm gawa ng sanay naman ako mag-isa, kahit nung nasa probinsya pa ako. Marunong din ako sa lahat ng mga gawaing bahay dahil ako ang panganay sa aming magkakapatid. Unang araw ko pa lamang sa dorm na yon, marami na akong nakilala. Napaka-approachable kasi ng mga estudyanteng tulad ko'y nagdodorm din doon. Bali 4 kami sa isang room. Ang nakapagtataka ron, yung 3 kong roommate na sina Belle, Sanya at Len ay pare-parehong nagsabi sa akin na kahit anong mangyari o mano, wag na wag akong sisilip sa maliit na bintana sa room namin kapag umuulan. Hindi ko alam kung anong meron doon. Isa lang naman yung simpleng bintana na may mga jalousie. Bagamat hindi ko maintindihan kung bakit nila nasabi yon. Tumango na lang ako. Yung tango na parang wala lang. Hindi ko sineryoso yon. Bali 2 buwan na ako roon pero wala pa naman akong kakaibang nakikita o nararanasang hindi kaaya-aya sa dorm na ito. Pero nagbago ang lahat ng yon simula nang sumapit ang buwan ng Agosto. Ang buwan kung saan nagsimula ng tagulan. Araw ng linggo nun, wala akong pasok. Lahat ng mga kasama ko sa room ay nagsiuwian sa kani-kanilang probinsya. Ako kasi, madalang lang kung nauwi gawa ng tinitipid ko lang yung budget ko. Kung hindi ako nagkakamali, mga 3:00 o pasado 3:00 na ng hapon nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sobrang kulimlim ng paligid nun. Idagdag pa na walang tigil yung mga kulog at kidlat. Hindi ko alam kung marami akong katulad pero ako kasi yung taong gustong-gusto kong pinapanood ang ulan. Lalo na kung sasabayan ko pa yun ng mainit na kape. Nagtimpla na ako ng kape nun. Pagkatapos ay binuksan ko yung bintana at saka ako sumilip doon para sana mapanood yung malalaking patak ng ulan. Pero imbis na ulan ang unang bumungad sa akin nun, iba ang nakita ng mga mata ko. Isang nakapanghihilakbot na senaryo. Makapanindig balahibo. Kitang-kita ng 2 mata ko yung mga kalalakihang nakaluhod habang nakaharap sa bintanang yon. Naliligo sila sa dugo gawa ng yung ulan na pumapatak sa katawan nila. Hindi tubig, kundi sariwang dugo. Ang pinakamasaklap pa, lahat ng mga lalaking yon, puro walang ulo.
Tapos merong isang lalaking nakasuot ng itim na damit na pangpari. Sa ulo nito ay may nakasaklob na parang puting sako na may 2 butas, kung saan kitang-kita roon yung mata nito na walang ibang nakapintang emosyon, kundi galit. Kitang-kita ko kung paano niya paulit-ulit na nilalatigo yung mga lalaking nakaluhod. Bawat bagsak ng latigo ay nag-iiwan ng latay at mga sugat. Na mga sandaling yon ay tila isa lamang akong estatwa. Nakatayo, walang kurap, hindi makagalaw. Wala akong ibang naririnig noon kundi yung malakas na kabog ng dibdib ko. Hindi ko nga naramdaman noon yung hapdi ng pagkakapasok ko sa mainit na kape na natapon ko dahil sa matinding takot na lumamon sa akin. Maya-maya pa, may narinig akong mga yabag ng kabayo. Pagkatapos ay bigla na lamang lumitaw ang isa pang pari na nakasakay sa isang kulay itim na kabayo nun. May hawak itong karit na tulad ng ginagamit ng mga nag-aani ng palay, kung saan may bahid yun ng natuyong dugo. Sa likuran nito ay may nakasukbit na dugo ang bayong. Pagbaba niya sa kabayo ay bigla itong tumingala sa may bintana kung saan nagtama yung mga mata namin. Gumisi pa to sa akin, sabay kuha sa bayong na nakasukbit sa likuran niya. Hindi nito inaalis yung tingin niya sa akin nun, na tila ba tuwang-tuwa siya habang nakikitang walang hinto sa pagtulo yung luha sa mga mata ko dahil sa matinding takot. Sa unang pagkakataon ay nagawa ko ring sumigaw, lalo na nang ibuhos na niya ang laman ng bayong. Nanginig ang mga tuhod ko nang makitang isa-isang naglalaglagan sa bayong yung mga pugot na ulo na sa hula ko ay mga ulo ng mga lalaking nakaluhod. Lahat ng mga yon ay nakadilat pa ang mga mata na para bang nabigla. Lahat ng pangyayari at imaheng nakita ko ay unti-unting lumabo hanggang sa ang malakas na ulan ay naging ambon. At nang tumila ng ulan ay tuluyan na ring naglaho ang senaryong nasaksihan ko. Pero yung matinding takot na nararamdaman ko ng sandaling yon, hindi man lang naglaho. Napaluhod na lamang ako nang maramdaman kong tuluyan nang nawalan ng lakas ang tuhod ko. Hindi pa rin ako makapaniwala nun. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na panaginip lamang ang mga nakita ko. Sinubukan ko pang kurutin at sampalin ang sarili ko pero hindi pa rin ako nagigising gawa ng hindi naman talaga ako tulog at nananaginip nun. Nasa ganong ayos ako nang bigla na lang bumukas ang pintuan. Ang kaibigan kong si Jane ang nagbukas ng pinto. Nagulat pa siya noon dahil sa nakita niyang ayos ko. Putlang-putla umano ako. Maga ang mga mata dahil sa kakaiyak. Tulala. At parang napakalalim ng iniisip ko nun. Patakbo nga siyang lumapit sa akin at saka ako binigyan ng mahigpit na yakap. Paulit-ulit niya akong tinanong kung anong nangyari. Akala nga raw niya noon ay may nanloob sa akin at ginawan ako ng masama nun. Nang may masmasan ako ay saka ko na ikinuwento sa kanya ang lahat ng nakita ko sa pagsilip ko sa bintanang yon. Tinitingnan ko ang reaksyon ni Jane nun. Hindi ko man siya nakitaan ng paggulat. Walang pagbabago sa facial expression niya. Bumuntong hininga siya sabay sabing hindi lamang umano ako ang nakaranas ng ganon. Nakita kong mas lalong naging seryoso yung mukha niya. Pagkatapos ay nagsimula na siyang magkwento. Ayon sa kanya, yung isa umano sa mga ka-roommate niya ngayon ay dito raw talaga sa room namin nanggaling. Lumipat lamang ito noong magkaroon na ng bakante sa room ni na Jane. Tulad ko, binalaan na rin umano siya noon ng mga roommate niya na huwag sisilip sa bintanang yon kapag umuulan
Kung ano-anong nakakatakot na tagpo raw kasi ang nakikita nila. May isang estudyante pa nga umano na dahil sa sobrang takot ay nilamon ng depresyon hanggang sa matigil na ito sa pag-aaral at maging suki ng mga psychiatrist. Naikwento ng roommate ni Jane, ilang beses na umano siyang nakakita ron. Sa tuwing umuulan umano na mapapasilip ito sa bintana, may nagpapakita sa kanya. Nung una umano ay hindi niya sinasadyang mapatingin doon. Sa kasagsagan ng malakas na ulan, ay may narinig siyang umiiyak na sanggol. At yun ang naging dahilan kung bakit sumilip siya sa bintanang ito. Nagtaasan umano ang mga balahibo niya nang makita ang isang sanggol na gumagapang. Wala din yung ulo pero umaalingaw-ngaw pa rin sa paligid ang iyak ng bata. Sa takot daw niya ay kaagad niyang naisara ang bintana at nagtatatakbo palabas sa room. Buong akala niya ay hindi na masusundan yun pero isang linggo lamang ang lumipas ay muli na naman siyang nakakita ron. Makulimlim din umano nun. Hindi naman gaanong malakas ang ulan. Napatsyempo naman na naglilinis siya noon at nagpupunas ng mga alikabok. Binuksan umano niya ang bintana para punasan yung alikabok na kumapit na sa jealousy pero hindi sinasadyang napatingin siya sa labas. Nagsisisigaw umano siya nang makita ang mga grupo ng kalalakihan na nakasuot ng pansakang damit. Duguan at puno ng mga saksak sa katawan. At yung iba pa umano ay may malalaking sugat sa leeg. Habang ikinikwento yun sa akin ni Jane, ay nagtataasan naman ang mga balahibo ko. Pakiramdam ko ay pati yung mga maliit na buhok sa bato ko ay nakatayo nun. Mas lalo tuloy akong natakot nun. Halos ayaw ko nang paalisin sa tabi ko si Jane. Pati pagpunta sa banyo ay ayaw ko nang gawin. Sinabi sa akin ni Jane na masasanay rin daw ako tulad ng mga kasamaan ko sa room. Nagulat ako noon dahil ang ibig sabihin pala ay may mga karanasan din sila sa pagsilip sa bintanang yon. Doon ko palang lubos na naunawaan kung bakit noong bagong salta ako ron, binalaan na nila ako tungkol sa bintana. Magagabi na nang dumating sina Sanya at Len. Magpinsan sila kaya naman sabay sila palagi kong lumuwas. Pagpasok nila sa room, ay tila nahulaan na nila kung ano yung nangyari. Lalo na't nakita nila sa tabi ko si Jane noon. Kaagad nila akong tinanong kung sumilip daw ba ako sa bintana. Ikinuwento ko sa kanilang dalawa ang lahat ng nakita ko noon. Nagulat si Sanya dahil yung mga lalaking pugot na nakita ko ay nakita na rin umano niya noong unang beses siyang sumilip sa bintana habang umuulan. Pero hindi hamak na mas malala at nakakatakot pala yung mga nakita niya kesa sa mga nakita ko. Ayon sa kanya, ang nakita umano niyang tagpo ay yung aktong pinupugutan daw ng isang pare ang mga lalaking yun na walang kalaban-laban. Nakita ko yung pangingilid ng luha sa mga mata ni Sanya habang ibinabahagi niya sa amin ang tungkol sa nakita niya. Anyay, kitang-kita umano niya ang pagsirit ng dugo mula sa leeg ng mga yon. Hindi rin umano mawala-wala sa isip niya ang palahaw na sigaw ng pagmamakaawa ng mga ito. Ang panaghoy ng bawat isa sa kanila ay napalitan ng katahimikan ng tuluyan ng humiwalay ang kanilang ulo sa nakaluhod nilang katawan. Maging ang pagpulot ng pari sa mga naglalaglagang ulo ng mga yon, nasaksihan din niya. Sa isang sakong puti ang nagsilbing sisidlan ng mga ulong yon. Ilang araw din umanong hindi halos makatulog si Sanya. Nilagnat pa siya sa sobrang takot gawa ng sa tuwing pipikit daw siya ay nakikita niya yung tagpong pinupugutan ng ulo ang mga yon, gamit ang isang matalim na karit. Nagbalak din umano si Sanya na lumipat ng kwarto pero
Wala nang bakante sa iba. Yun ang pinakamurang dorm. Kaya wala siyang magawa kundi magtiis na lang. Simula umano nun, umulan man o umaraw ay sinasara nila yung bintanang yon. Maging si Len ay sumisilip din daw doon pero sa kanya ay sinadya niya talaga. Itinitsyempo niya na umuulan dahil gusto raw talaga niyang malaman kung totoo ngang may mga nagpapakita ron. Siya raw kasi yung tipo ng tao na naniniwala sa kasabihang to see is to believe. Hindi naman siya nabigo nun. Talagang may nagpakita sa kanya pero hindi ito gaanong nakakatakot tulad ng mga nakita namin ni Sanya. Ang nakita niya umano noon ay may 4 na lalaking nakasuot ng kulay itim habang may bitbit silang kabaong. Gayunpaman, kinilabutan pa rin umano siya noon dahil nakatingala sa kanya yung 4 na lalaki na lahat yun ay walang mga mukha. Bukod tanging si Bel lang ang hindi pa nakakakita ng kahit na ano ron. Sobrang matatakotin din umano nito. Kaya naman nang marinig niya ang kwento ni Sanya at Len ay ipinangako niya sa sariling kahit kailan ay hinding-hindi siya sisilip sa bintanang yon. Umaaraw man o umuulan. Hanggang sa mga oras na ito, Sir Seth, nanatiling palaisipan pa rin sa akin kung bakit sa tuwing umuulan lang nagpapakita yung mga kaluluwang yon. Marahil sa panahon ng tagulan din nang patayin sila. Siguro, paraan lang nila yon para magpaalala o di kay humingi ng hustisya sa pamamagitan ng pagpapakita sa mga senaryong tunay na nangyari sa kanila nung panahon ng mga mananakop. Hanggang dito na lamang po kami babahagi kong kwento. Sa magtatanong kung lumipat ako ng dorm matapos kong maranasan yon, hindi ako lumipat at lalong hindi ako umalis sa room na yon. Minabuti ko na lang nasundin yung kaisa-isahang bagay doon sa lugar. Yun ay wag na wag sisilip sa bintana kapag umuulan. Ang kwentong ito ay naging karanasan ko noong nagtatrabaho pa ako bilang isang call center agent sa Clark, Pampanga. Nangungupahan po ako ng boarding house noon sa Balibago, malapit sa Astro Park. Doon sa bukana ng iskinita na papasok sa boarding house ko, palaging may matandang lalaking nagtitinda roon ng balot, penoy at turon. Saludo ako sa kanya dahil sa kabila ng edad niya ay nagagawa pa rin niyang maghanap buhay. Lumaki ako na hindi ko na nakagisnan yung lolo at lola ko dahil maaga silang pumanaw kaya naman sabik ako sa lolo. At ang nakakalungkot pa, maaga rin akong naulila sa mga magulang. Kaagad na napalapit ang loob ko sa matandang nakilala ko bilang si Tatay Erning. Araw-araw akong bumibilis sa kanya. At kung minsan kapag medyo maaga pa ay nakikipagkwentuhan muna ako sa kanya noon. Hindi ko alam kung bakit simula na makilala ko siya ay naging positibo ako lalo sa buhay. Si Tatay Erning yung tipo ng tao na kahit sobrang hirap ng pinagdaraanan sa buhay ay palagi pa rin siyang nakangiti. Sa tuwing day off ko ay dumadaan muna ako sa fast food para ipang take out siya ng pagkain. Nakapunta na ako sa bahay ni na Tatay Erning noong minsang nag-insist ako na ihatid siya gawa ng sinumpong siya ng kanyang rayuma noon at hirap siyang maglakad. Naawa ako noon dahil noong makarating kami sa bahay nila ay kitang-kita ko yung hirap ng buhay nila. Simula noon, sa tuwing sasahod ako ay inaabutan ko siya kahit pandagdag lang ng pambili ng bigas. Bagay na sobrang ikinakatuwa naman niya. Isang gabi, noong papasok na ako ay nagtaka ako dahil wala si Tatay Erning sa pwesto niya. Yun ang unang pagkakataon na umabsent siya sa pagtitinda. Naisip ko na baka nagpahinga lamang siya o di kay sinumpong ng kanyang rayuma. Naisip ko na lamang napuntahan siya pagka-out ko sa trabaho pero
hindi natuloy ang pagpunta ko dahil yung kwintas na ipinamana sa akin ng yumao kong mga magulang ay hindi ko sinasadyang mahila. Naging dahilan yon para mapatid sa Lego. Minalas pa dahil nalaglag ito sa maliit na butas na diretso sa kanal. Sobrang halaga sa akin nun. Simula pagkabata iniingatan ko ang kwintas na yon. Ni hindi ko ito hinuhubad sa leeg ko. Dahil sa nangyari ay mangyak-ngyak akong umuwi sa boarding house nun. Nung sumunod na gabi ay papasok ako nun. Nakita ko si Tatay Erning doon sa pwesto niya pero wala siyang anumang dalang paninda. Para bang hinihintay lang talaga niya akong dumaan. Nanibago ako dahil yun ang unang pagkakataon na nakita ko siyang hindi nakangiti. Malungkot yung mukha niya. At nang makita niya ako ay agad niya akong nilapitan. Nagulat ako nang iabot niya sa akin yung kwintas ko na nahulog ko sa kanal. Hindi ko alam kung paano niya ito nakuha pero naiyak ako sa sobrang saya nun. Dahil hindi ko akalain na mahahawakan ko pa uli yun. Nagkwentuhan muna kami ni Tatay Erning. Marami kaming napag-usapan at nagtawanan din kami dahil sa mga biro at banak niyang pamatay ng stress. Niyaya ko siyang kumain sa fast food pero tinanggihan niya ako. Sabi pa niya, hindi umano niya madadala ang pagkain yun doon sa pupuntahan niya. Hindi ko siya maintindihan noon pero hinayaan ko na lang. Nung magpapaalam na akong umalis ay sinabi niya sa akin na mag-iingat daw ako palagi. Nagpasalamat din siya sa lahat ng nagawa ko para sa kanya. Nawirduhan ako noon pero pinakinggan ko na lang ang mga sinasabi niya. Nalungkot ako nung sabihin niyang baka yun na umano ang huling pagkikita namin dahil aalis na siya at magpupunta sa malayo. Sinabihan pa niya ako na wag ko raw siyang kakalimutan. Umiyak ako noon. Lumapit sa kanya para sana yakapin siya pero biglang may tumawag sa pangalan ko na naging dahilan para mapalingon ako noon. Isa pala yun sa mga kasamaan ko sa trabaho. Lumapit ito sa akin. Tinanong niya ako kung alam ko na raw ba yung nangyari doon sa matandang nagtitinda ng balot doon mismo sa pwestong yon. Si Tatay Erning ang tinutukoy niya. Nangunot ang noo ko nang sabihin niyang namatay na umano ito noong nakaraang araw pa. Sa gitna umano ng pagtitinda nito ay bigla itong inatake sa puso. Umiling pa ako at sinabing kausap ko pa lang ito. Sabay turo doon sa pwesto kung saan ko siya nakausap. Maging ako ay nagulat dahil wala na ito ron. Gayong wala pa mang 1 minuto ang lumipas mula nang makausap ko siya. Natapos ang duty ko noon na wala ako sa sarili gawa ng iniisip ko yung sinabi ng kasamaan ko. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na baka ibang tao ang tinutukoy niya. Kinaumagahan pagkalabas ko ay dumiretso ako sa bahay nila. Nanlaki yung mga mata ko nang makita ang isang tarpaulin kung saan may litrato ni Tatay Erning. Naiyak na lamang ako nang makitang nakasulat ron ang petsa ng araw ng kamatayan niya. Yun yung araw na hindi ko siya nakitang nagtinda. Yun yung pupuntahan ko sana siya pero hindi natuloy dahil nga nalaglag yung kwintas ko. Pagpasok ko sa bahay nila ay bumungad sa akin ng isang kabaong kung saan payapang nakahiga roon si Tatay Erning. Hanggang sa